Sige po, palakpakan ng Panginoon sa Lord. Hallelujah! Amen! Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon din po sa online. Yeah, amen. Praise the Lord. Next mo lang love ko yung tab. Okay. Araw lang. The last days. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Isang malakas na palakpak po para sa pagkabuhay. Pagpapasalamat din sa araw na ito, sa kalakasang binibigay ng Panginoon sa atin, sa bawat isa. Ako talaga kanina po talaga ay lugo-lugo yung katawan ko. Pero purihin ang Panginoon dahil pinalalakas niya po tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, lalo na po sa ating pagsamba sa araw na ito. Opo. Ayan. So para po sa hindi pa nakakilala sa akin, may mga bago yata. Bago pa kasi. Ako lang yung bago. Ako po si Ara Adesas, o husband ko po si Pastor Jan. So ayan, dito po yung aming pinasimulan na nagsimula po kami dito. Kaya nandito po kami, makikita nyo po kami dito from time to time. Hindi nga lang po madalas. Ayan, pero nandito po kami palagi. Yung puso namin. So, sige po, tayo po yung mga nakaraan, kung natatandaan nyo po, tayo po ay ako po kasi ang studies ko, ang lesson ko ay series. So, natapos po tayo ng 2 Peter, chapter 1 and chapter 2. So, tayo ngayon ay nasa chapter 3. So, review from the chapter 1 ng 2 Peter, ito ay para sa mga elect, meaning for us, a Christian, na mensahe. Sabi nga sa verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Kumbaga, talagang binibigay sa atin ng Panginoon ang lahat, no? So kapag itinuloy pa natin yun doon, may mga pangako pa ang Panginoon doon sa 2 Peter chapter 1 and chapter 2 naman, written about the false prophet and the destruction. So yun yung about chapter 2. And chapter 3 is about the day of the Lord. Ayan. Sige po. Tuloy mo na. Chapter 3 is about the day of the Lord. And ito ay looking forward dun sa pagbabalik ng Panginoon. And in this letter is a farewell letter of Peter. Kumbaga ito na yung kanyang panghuli bago siya magpaalam sa daigdig. As we continue, we are going to tackle and ano nga ba paano ba tayo mamuhay itong mga huling araw. But before that, atin munang basahin ang 2 Peter chapter 3 verse 1 to 18. Sa Tagalog na lang po natin basahin para yan po, nakalagay sa Sige po, magsitayo po tayo para sa pagbibigay galang sa pagbabasa ng Banal na Aklat. Say amen po kung ready na po. Amen. Kaya po, sige sa Tagalog na lang po. 2 Peter chapter 3, ang pangakong pagdating ng Panginoon. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, di ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin nagpagbabago, buhat ng ikain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita.
Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig ng malalaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tutukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob na sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawaan at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayon ito'y alam na ninyo mga kapatid. Dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At sa pagkakakilala sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan niyo po kami sa araw na ito, sa hapong ito, Panginoon, upang mapapurihan ka, Panginoon. Karapat-dapat na ikaw ay maitaas, Panginoon. Puspusin niyo po ng iyong banal na Espiritu ang bahay-sambahan na ito, ang puso ng bawat isa, Panginoon, at itago niyo po sa inyong likuran ang iyong abang likod, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming Espiritu upang mas lalo namin maipaliwanag, maibahagi, Panginoon, ang iyong salita ng naaayon sa iyong kalooban. Yes, O God. Marami pong salamat. Pagpapala po sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name, Amen. Pwede na pong maupo. Antivirus. Ayan. So, sabi nga dyan, how can we live in these last days? So, kaya ko po binasa natin itong buong isang chapter kasi nandito na po yung konteksto ng ating pag-aaralan. So, para po mas lalong maintindihan po natin. Meron muna akong isang tanong sa inyo. Yan. Sino ba ang excited na dumating na ang Panginoong Hesus? Amen. Excited na ba? Amen. Amen, ano? Ayan, so how can we live in these last days, no? So our title for today is Living in the Last Days. So what is it all about? So 2 Peter chapter 3 deals with the day of the Lord that it would come. So the second of coming of Jesus. So pangalawang pagpunta niya rito. Yung una ay siya ay nagkatawang tao, no, bilang isang sanggol, no, at lumaki, nagpakasakit para sa atin, namatay at nilibing, at muling nabuhay. At ngayon ay siya ay muling babalik. Sino nakakaalam ng kantang Joy to the World?
po ba ang Joy to the World ay hindi po kanta yan ng Christmas? Tingnan niyo po yung unang stanza pa lang. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Ibig sabihin, hari na. Dumating na. Magalak tayo dahil dumating na ang hari ng mundong ito. So, ang Panginoon, pagdating niya rito, isa na siyang hari. Isa na siyang hari. So, tayo ay nagagalak sa kanyang pagdating dahil darating na ang Panginoon. Let every heart prepare Him room and heaven and nature sing. So, yung joy to the world na yan, hindi po yan pang Christmas. Pang second coming na po yan. Pang darating na ano na po yan. Sabi nga dito sa Revelation chapter 1 verse 7, look, He is coming with the clouds and every eye will see Him. Diba? Even those who pierce Him, nakikita siya ng mga taong may kinalaman doon sa nangyari sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. No? And then yan. So ngayon alam niyo na. Diba? So what is the importance of this study? No, number 1, to protect, to be ready, and to warn us. To protect who? To protect from the false prophet or teacher and their teaching. Kung maalala natin, yung previous chapter niya ay about the false teacher, the false doctrine, the false teaching. Yun yung unang chapter, yung previous, yung 2. So yun yung paalala sa atin bago ibinigay itong pagdating ng Panginoon. So, kailangan aware tayo dun. So, paano ba tayo magiging aware na itong napapakinggan natin ay totoo nga, di ba? At tama ito, na ito ay naaayon talaga dun sa salita ng Panginoon. Paano nga ba? Kailangan napabasa natin yung ating Bible. So, para alam natin kung ang sinasabi ng mga tao, hindi naman natin sinasabi na hindi tayo makinig sa iba, makinig sa mga online, makinig sa mga YouTube, hindi po. Pero dapat alam po natin, ang banal na aklat ay nabasa natin. Para alam natin kung tama yung sinasabi niya, dagdag kaalaman na lang po yun para sa atin. And to be ready, Jesus wrote these things for us to be ready in disasters and sufferings will come. Tunay nga, may darating po. Kailangan handa tayo. So sa Matthew 24, ipinaalam na doon kung ano yung mga darating, di ba? So alam ko naman, nabasa na natin ang Matthew 24, di ba po? So tayo ay nagbabasa ng ating Bible. So doon ay pinauna na ng Panginoon sa atin. May mga darating na lindol, tagutom, paglalaban-laban ng mga bansa sa bansa. Pero ito'y pasimula pa lang, sabi ng Panginoon. So yung mga iyon ay hindi para takutin tayo, kundi tayo ay maging handa na itong mga bagay na ito talaga ay darating. Pero anong gagawin natin? Matatakot lang ba tayo? So hindi po, kailangan mas lalo tayong maging malapit sa Panginoon, mas lalo tayong maging masigasig sa pagkakakilala sa Kanya, mas lalo tayong maging masigasig sa pagsunod sa Kanya. Diba? Para hindi natin, sabi nga ng Panginoon, alam ng Panginoon kung paano niya ililigtas ang mga nananampalataya sa Kanya. 2 Peter din yan, chapter 1 at hindi ako nagkakamali. And then to warn us. Sorry. Yan, sige. To warn us against evil doing. Yun, yung pangatlo. Una, to protect. Hindi ko pala to be ready, to warn us. To warn us against evil doing. To warn us against yung mga gumagawa ng miracles. Yung mga supernatural, yung deceive na ginagawa ng kaaway sa tao. So ano ba yung mga yon? Ang dami ang pandilin lang sa mga tao ngayon. Diba ba? Merong magsasabi dyan, lalo na yung nangyari sa nangyari dito sa LA. May nakita ako sa, I don't know kung Facebook or YouTube, may nakita silang mata dun sa taas. Mata. Maniniwala ba kayo dun o hindi? Hindi po natin dapat paniwalaan yan. Sabi nga natin, maraming gagawin ding miracle. May mga miracle din gagawin ng kaaway para maniwala ka lang. Diba? So may mga darating, kaya nga binibigyan tayo ng warning.
Dahil may mga darating na ganyan, panlilinlang. So lilinlangin maging ang mga hinirang ng Panginoon. Yun yung malupit doon. Na kailangan tayo talaga ay maging handa sa pagharap dito sa mga ganitong mga pangyayari na ito. Pero may kaparaanan ng Panginoon para sa atin, para maligtasan natin yon, para malaman natin ang totoo o hindi. Maging mapanuri tayo, sabi nga, maging handa tayo lagi manalangin. Sabi ng Panginoon, di ba? Sabi nga dito sa chapter 1, ay sa verse 1, ito ay addressing the same audience, na kumbaga sa mga Kristiyano pa rin to, reminding us what is going to happen in these days. This is the last days. Hindi nga lang natin alam kung kailan darating ang Panginoon, pwedeng mamaya, bukas, o makalawa. So, hindi alam. Walang nakakaalam po. Meron ako nabasa sa Facebook, on February 25, eto na yung paghuhukom, magsihanda na kayo. Sabi ganun. Merong nagtanong, paano mo nalaman? Napanaginipan ko kaninang maga. Patay tayo dyan. Even Jesus Christ, hindi niya po alam. Even the angels, hindi niya po alam. Only the Father God knows kung kailan darating ang Panginoon. Kaya mga ganon, diba? Yung iba naman, takot na talaga. O, pinakitaan ako kanina. See? So, lahat ng yan, nangyayari na po. Lahat ng yan. Pero, ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mabagabag, huwag tayong matakot, huwag tayong maligalig. Kaya pinapauna na sa atin ng Panginoon yan. Kaya napaka-importante ang basahin natin ang banal na aklat. Kasi doon ay mapapanatag tayo dahil ito yung sinasabi ng Panginoon. Di po ba? Mangyayari talaga ito. Pero ipanalangin natin upang maligtasan natin ang mga bagay na iyon. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through the apostles. So, ibig sabihin yan, we must know about the Old Testament and the New Testament. Prophets, saan ginamit? Kailan ginamit? Sa Old Testament. Tama po? And the apostle is the New Testament. So, understand and meditating the words and ask the wisdom from the Holy Spirit. So, yung mula laws and grace. Ibig sabihin, Old Testament through the New Testament. So, law and grace. Na kung saan merong gap yan. May gap yan. So, malayo yung gap niyan. So, pinapaalala sa atin, no, ng Panginoon yan, na kailangan nating malaman yun. So, hindi totoo yung kailangan New Testament lang. Hindi natin labis na mauunawaan ang New Testament kung hindi natin alam ang Old Testament. Hindi natin. Hindi yun. Hindi totoo yun. So, lahat yan ay salita ng Panginoon, kinasihan ng Panginoon para sa ating ikatututo. At dito, sabi nga dito, above all, you must understand that in the last days, scoffers will come. Yan yung binasa natin kanina sa Tagalog, di ba? Scoffing and following their own evil desire. Ano ba yung mga scoffing na yun? So, ano ba yung mga yan? Ito yan. Someone who mocks or jeers, a person who laughs and speaks about someone or something in a way that shows they think it's stupid. So, naalala niyo na. Nangyari lang ngayon, di ba, sa LA. Tuminak yung Lord, di ba? So, yun yung mga uri ng smockers na tinatawag. Noon kasing panahon na yon, ay, ang ano nila is, darating ang Messiah, parang boom, parang si Superman, darating na lang bigla. Ganun ang pagkakaalam nila na darating ang Messiah. So, hindi nila inaasahan na ipapanganak, hindi ganon. So, may mga Hudyo na naniniwala na ganon dumating ang Messiah. At yun ang inaano nila, bakit wala pa? Ba't hanggang ngayon wala pa? And kung natatandaan nyo rin, noong year 2000, the millennium bug na nangyari sa mga computer, diba nagkaroon ng debugging. Ito na yung end of the world, sabi nila. Diba? Ito na yung katapusan ng mundo, 2000 lang. So marami nagpatotoo na ito daw. Pero sabi nga natin, ang sabi ng Bible, walang nakakaalam na. So maraming sinasabi na ito na yung pagdating.
So that is, yun ang gawain ng mga scoffers. So nasa na yung pangako ng Panginoon, sabi nila. Ang iba kasi naniniwala din na dun sa mga, yung supernatural, yung mga nakikita sa kalawakan. Ay, padating ng Panginoon, ayan na, nagkakaroon na ng mga iba't ibang nakikita sa kalawakan, yung mga eclipse, yung mga kung ano-ano, dumarating. Doon naman sila nagbe-base ngayon. So, ang dami, di ba? Yun yung ginagawa nila. At yung yung iba naman, they do not believe because they have never seen Jesus appears. Sabi nga ng ilan, ang motto ko, to see is to believe. Hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. So, ina-apply din nila yun sa kanilang sarili, di ba? Na hindi ko nakikita si Kristo hindi ko nakikita dumating na ba yan, di ba? So, paano ko maniniwala sa Kanya? Hindi ko nga siya nakikita. Pero anong sabi ng Panginoon sa Kanyang sulat? Mas mapalad ang hindi nakakakita sa Kanya, ngunit mananampalataya. Amen. And, ano pa yan? Yung, kumbaga, marami pa silang mga sinasabi na patungkol dito sa pagdating ng Panginoon. Dahil hindi sila kasi naniniwala. Dahil mas gusto nila na mag-enjoy dun sa lust nila. Sa lust of flesh. Gusto nila, enjoy pa sila Kaya ayaw nila. Kumbaga, ay, hindi naman darating yan. Diba? Hindi darating yan. Di ako nakikita niyan. Mga ganon. So marami tayong ganon, na sinasabi nila. May papakita lang ako sa inyo dito, ilang celebrities. Mga dati ng celebrities who mock God. Siguro naman kilala nito. Yung panahon ng Beatles, kilalang-kilala yan. Dumating sa panahon na sila ay sumikat ng gusto. And John Lennon ay nagsalita siya na mas sikat pa ang Beatles kesa sa kay Jesus Christ. Sabi niya, Beatles have become bigger icons than Jesus. Sabi niya, we're more popular than Jesus. Nangyari doon. Yun ang sinabi niya. And the tragic ay nangyari sa kanya. He shot close range doon sa kanyang ng isang kanyang fan, which is Mark David Chapman. Sinat siya, binaril siya. At yun po yung nangyari sa kanya. The other thing, marami pa. So, iklian ko lang. Ayan, so, sino ba ang niyan? Si Marilyn Monroe. So, hindi ko na inabot yan. Pero naririnig ko yan. Siya ang kakaiba yung kanyang beauty. Kita naman natin, talagang napakaganda niya. Pero, talagang meron siyang sariling paniniwala niya. Doon nga sa kanyang diary, merong nabasa raw yung kanyang, yung about sa kanyang religion, na meron siyang, talagang minamak niya ang God. So, nung na yon, and nakita na lamang siya, bata pa siya actually. Hindi ko nakuha kung ilang taon siya nung nagpakamatay siya. Nakita na lang napatay siya dun sa kanyang place. So that is 1962, hindi pa rin po ako buhay yata niya. So pero kung napakaganda niyang babae. At maraming speculation dun sa kanyang case noon. Ang daming istorya. So hindi na lang natin dahil gusto ko lang ipakita sa kanyo yung mga taong yan na may ginawang pangmamak sa Panginoon. And Bruce Lee, yan, kilala natin yan. He died at early 30 plus yata nang mamatay siya. So napakabata, 32 nang namatay siya. Siya ay pinaka-influential figures in the world of martial arts, di ba? Nung kasagsagan niya. Pero meron siyang sariling view ng about religion. He believed in the utility of spirituality for personal growth, but viewed organized religion with skepticism, often stating that it limited a person's potential. So, may pag-aalinlangan siya sa spiritual, pero naniniwala siya na kaya ng isang tao
yung kanyang, sa pamamagitan ng kanyang kakayanan, nangyayari lang ang mga bagay na yon. So, di ba? Tandaan po natin na ang lahat sa atin, ano man ang meron tayo, ang may kinalaman doon ay ang Panginoon. Hindi po sa sarili nating kakayahan. And namatay po siya ng 1973 at the age of 32 na kung saan ay parang heat stroke, parang ganun, parang stroke lang, na hindi maipaliwanag din kung paano siya namatay. Sinong mga ano dyan? Ito, fans ako nito eh. Hindi pa ako Kristiyano nun. And may favorite ko pa yung lithium na hindi ko pa naiintindihan nun. So, mga tawag sa kanila nun ay mga ano sila, mga hardcore. Yan. Naging paborito ko yan si Kurt Cobain ng Nirvana. At yan din, may sarili din siyang paniniwala sa kanyang pananampalataya na kung saan siya rin ay naniniwala sa kanyang sariling kakayahan. Meron siyang so minak din niya ang God at naging addict din siya, naging drug addiction din siya, and nag-suicide din siya at the age of 27. So sa rurok ng kanyang kasikatan ay nagkaroon siya ng nagpakamatay siya. So dito sabi niya, they laugh at me because I am different. I laugh at them because they're all the same. Pakiramdam niya sa sarili niya, kakaiba siya. Talaga na nga na makakaiba siya dahil wala siyang sarili niyang Diyos niya. And among the list is Freddie Mercury. So, yan, sino bang umabot dyan sa The Queen? Band ng Queen. Yan, pinapatugtog ko rin yung mga kanta yan. Sabi ko sa inyo, nakista ako nung araw. Nung hindi pa po ako Christian. Ayan, hindi ko pa alam yung mga meaning ng mga kanta nila eh. At hindi ko pa rin alam yung kung sino sila. So, yan, ni Mac God also. And Mercury died at the AIDS complication in 1991. So, namatay siya na mayroon siyang AIDS. Yun ang kinamatay niya. I don't know, pero ang sabi nila siya ay homosexual. So, yun nangyari. And ang paniniwala niya ay monotheistic faith. Ibig sabihin ng monotheistic, isang Diyos lang. So, among the monotheistic religion, yung Islam, isa lang ang Diyos nila. Judaism, isa lang din. And even Christianity, merong naniniwala na isa lang ang Diyos. So, tayo ay naniniwala sa Trinitarian God. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, tama ba? Amen po ba? Amen. So, yun po tayo Holy Trinity po tayo sapagkat yung po ang sinasabi ng Bible. Amen. Amen. Hindi ko na pahabain yan. And then, sabi nga dyan sa unang Korinto, sabi dyan, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. So yan ay sa kanila, kahangalan lang to, yung nangyari yung ginawa ng Panginoon. Pero yan po ay hindi totoo. Para sa kanila lang yon. And verse 5, sabi nito, but they deliberately forget that long ago by God's word the heavens came into being, and the earth was formed out of water. By these waters also the world that time was deluged and destroyed. Na kung saan, eto yung sabi dito, ang binawalang halaga nila, yung ebidensya ng paglikha sa daigdig na ito. Na ng unang panahon, nilikha ang lupa sa pamamagitan ng tubig at buhat sa tubig ay ginunaw din ang daigdig. During Noah's time, maraming tao nagmak. Totoo lang. Minamak nila si Noah. Ano bang ginagawa nitong matandang to? Hindi naman tag-ulan ngayon, pero gawa ng barko. Para saan yan? Diba? So, matagal ni Noah ang ginagawa yon. Pero si Noah, dahil masunurin siya sa Panginoon, ginawa na lang yon. Hindi siya nagtanong na, look, hindi naman tag-ulan ngayon Hindi naman bubaha ngayon Pero itong mga tao na kapaligid sa kanila, ay minamak si Noah kasi hindi sila naniniwala doon. And God brought catastrophe on the earth as judgments of the sins of humanity. Yun na naging hatol sa kanila.
For that judgment, God used water. For the next, the ultimate judgment, He will use fire. Yes. So kung noong una, ang judgment ng Panginoon ay water, ngayon naman ay fire. By the same word, the present heavens and earth are preserved for fire, being kept for the day of judgment and the destruction of the ungodly. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years like a one day. Kumbaga, a day. So, yung tagal ng ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, kumbaga magmula sa Old Testament to the New Testament, sa atin matagal na, di ba? Pero sa Panginoon, iba yung, kumbaga sa salitang iba yung timeline na ginagamit ng Panginoon sa kumpara sa atin. Amen? Amen. And this judgment, ito ay tumutukoy sa the Great White Throne Judgment, na kung saan ay mababasa natin yan sa Revelation chapter 20. Ayan. So, hindi ko na po masyadong palalawakin yan. Revelation chapter 20, verse 11 to 15. Ayan. Dahil dun sa mga mockers na yon, dahil sa mga ginagawa ng mga taong yon, na magpahanggang ngayon, marami pong ganyan. Ang Panginoon, sabi niya dito sa verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan dahil ayaw niyang may mapahamak. What a wonderful promise of God. Na lagi ko po yan ginagamit. Lord, alam ko na binibigyan mo pa ang pagkakataon ng mga tao. Bakit po? Kasama po dyan ang mahal natin sa buhay. Ang pamilya natin, kaibigan, kasama po dyan. Kaya po tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga panahon na ito ay nagtitimpi pa rin ang Panginoon para mabigyan ng kaligtasan ang iba. So, nasa na ba ang Panginoon nyo? Ba't hindi pa dumarating? Dahil ang ibig niya ay lahat ay maligtas. Yes. God wants everyone saved. So yun lang naman ang gusto ng Panginoon. Isang paalala ito sa bawat isa. So verse 10, isang paalala ito sa bawat isa nang lahat na ito ay mangyayari sa takdang panahon, kaya pinapauna na ito sa atin. At sabi rin dito sa 11, everything will be destroyed in this way. Everything. So, dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, sabi, mamuhay kayo ng may kabanalan. Yes. Diba? Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matupok at ang mga bagay na naroon ay matunaw ng matinding init. Diba sabi kanina, ang susunod na judgment ay use fire. Diba? Kaya matutunaw ng matinding init. New heaven and new earth. Sabi dito ng Panginoon. So, bago. Sabi kay Isaias, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. So, bagong langit, bagong lupa, na kung saan malilimot na ang mga bagay na nakaraan. Ito ang mga bagay na napakasakit sa ating mga damdamin, nakapakasakit sa ating mga kalooban, mga katawan, mga kapagkatian, mga kasawian natin. Limot ng lahat yun. Di po ba? Kung tayo ay merong mga naranasan na hindi natin kayang dalhin sa ating sarili, na yung mga naranasan nito, sabi nga ng iba, kay pait ng karanasan ko. Lahat ng yon makakalimutan na natin. Sapagkat meron na tayong bagong langit at bagong lupa. Bago na tayo. Wala nang lahat ng yon. Sabi nga din sa Revelation,
wala nang pag-iyak, wala nang sakit. So kaya endure lang po natin kung anong nararanasan natin dito. Kasi meron pong inihanda sa atin ang Panginoon. Amen. Isang paalala sa atin bilang isang mananampalataya. So every believer must know about the prophecy in the scripture itself, what was written in it. Na kung saan ay kailangan natin ito. Ang bawat isa na sa atin, kaya po tayo nag-aaral ng Bible. So dapat nating malaman ito. Hindi lang para alam natin kung paano tayo magbasa, pero kailangan din maunawaan ito natin ng lubos upang ito ay paipamuhay natin at alam natin mag-stand firm kahit na yung ano pa yung panganib na pagdaanan natin. Ano man yung nakaharap na panganib sa atin, ay kaya natin mag-stand firm. It's because of our faith. It's because of God's promises na alam natin, ay may pangako palang ganun ng Panginoon. Diba? Eh kung hindi natin alam ang pangako ng Panginoon, may pangako pa ang Panginoon, sabi sa John 5:24, na kung saan ay hindi na daranas ng kamatayan, kundi mabubuhay na lamang. Bubuhayin na lamang. Diba? Wala ako ng buong context nito. So, John 5:24, pakibasa po. Napakagandang pangako ng Panginoon na ibinigay sa atin ng Panginoon yan. Sa dami po kasi ng medyo kabisado ko bukas, tapos pagka marami na rin akong nakalimutan ko na. So, ano po sinasabi dyan? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya, na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na Yun, lilipat na lang. mula sa kamatayan. Hindi nahahatulan. Lilipat na lang. Amen. Amen. Maganda. Diba? Masarap yun, diba? Amen. Hindi na tayo darating sa paghuhukom. Yes. Amen. Lilipat na lang tayo mula sa kamatayan papunta sa buhay na walang hanggan. Yun po yung masarap doon. Kaya panghawakan po natin, ay meron palang pangako ang Panginoon na ganito. Di ba po? So kailangan alam natin yung pangako ng Panginoon para po hindi tayo mayat-maya kinakabahan, mayat-maya natatakot, mayat-maya uy, merong mga ganito doon, may di ba? May maririnig ka pa lang na natatakot na po tayo. So, hindi po ganon. Kaya tayo ay bigyan ng Panginoon ng kalakasang espiritual at hindi po kahinaan. Sabi nga sa Revelation chapter 1 verse 3, Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it, and take to heart what is written in it, because the time is near. Amen. Sabihin niyo sa mga katabi niyo, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Malapit na. Malapit na siya. Amen. Kuya, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Malayo na nararating ni Kuya. Sabi rin dito, mapalad ang bumabasa. At nakikinig. At pinaka-importante, ilagay ito sa ating puso Amen. dahil malapit na Malapit na. Amen. ang pagdating ng Panginoon. His long suffering which referred to this day of grace that has now lasted in order to bring unredeemed to Himself. So si Paul, yung letter niya also mentioned about the day of the Lord or the coming of Jesus. So marami po sa sinulat din ni Paul about sa pagdating ng Panginoon. At isa na po dyan sa 1 Thessalonica. So basahin po natin yan sa Tagalog na kung saan sabi dito, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya
magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Amen. Bakit po? Dapat alam natin kung paano darating ang Panginoon. Hindi po pwedeng sinabi ng isa na, uy, nandito na si Jesus. Nandun sa bundok, nandun sa Aurora, nandun sa Bulacan, punta kayo. Hindi po ganun ha. Dapat po alam natin kung paano darating ang Panginoon. Amen po? Amen. Hindi po pwede yung sinabi ng isa, uy, magpunta tayo doon. Andun si Jesus, may himalang gagawin. Mabubuhayin ang mga patay. Hallelujah. Nagtakbuhan na. Uy, may nagpapagaling doon. Sinasapian ni Jesus. No, amen. Sabi, kahit anong sakit, mapapagaling. Oh, patayin na. Bakit po? Ang weakness kasi ng tao, yung mga sakit. Hindi mo naman kailangan pumunta kung saan-saan eh. Dahil kahit hindi ka umalis sa kinaupuan mo yan, sabi ko nga sa inyo kanina, ako lulugo-lugo po. Pero habang po tayo ay naghihintay ng pagdaraos na ito, ako po nananalangin talaga sa Panginoon. Mula sa aming bahay hanggang dito po, talagang yung ko bumabagsak na. Pero sabi ko, Lord, palakasin mo ako. Hindi pwedeng ganito. Dahil sabi mo naman, ang lahat ng naghihintay sa iyo, those who hope in the Lord will renew their strength, they will soar on wings like eagle, they will run not get weary, they will walk and not be faint. Diba? At ang lakas natin manunumbalik, kagaya ng kabataan. The fact that there are Christians who twist the truth about the scripture, alam naman natin na may mga religion that they are using Jesus as their front in worshiping. Tama? But they are not. Why? Because they worship other God, other Jesus rather than Jesus that scripture says. Sabi nga dyan sa 2 Corinthians, di ba? Na kung saan tinatanggap nila. Ito yung nangyayari ngayon eh. Tama po? Kilala nila si Jesus. Jesus lang. Pero hindi yung Jesus na sinasabi sa scripture. Yun ang front nila eh. Meron akong isang meron din ako napanood na isang sa isang group, sa grupo kasi 20 groups akong member. Pinasok ko po ang iba't ibang grupo ng religion at ako po ay nakikipag doon. So, nagsishare ako ng Word of God doon. At kapag mali po yung mga sinasabi nila doon, syempre, binibigyan natin sila ng salita galing sa Panginoon din. Pero may nagsabi ron, ang mga born again ika, may modus yan. Ang ginagawa ika ng mga born again, modus operandi lang nila, yung akitin yung tao para mapupunta nila sa church. Andun yung pakikitaan nila ng mabuti, andun yung pakakainin nila. Sabi ko sa kanya, malaking kasinungalingan yan. Bakit ko? Hindi po tayo nagdi-disciple ng tao o nag-i-invite ng tao para dalhin lamang sa church o sa bahay-sambahan. Ang priority po natin ay dalhin ang mga taong ito kanino? Kay Jesus Christ. Kaya sabi ko sa kanya, malaking kasinungalingan yan. Totoo lang. More than 1,000 yung member. Paalala ito sa lahat ng mga mananampalataya upang huwag tayong mailigaw. Mamaya po yan. Mananampalataya, upang hindi tayo mailigaw, lalo na't nagkalat na kahit sa sulok ng mundo, ang mga katuruan na likha lamang ng tao. So ginagamit ng kaaway upang mailigaw ang sinuman at maging hinirang ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo man, di ba? Tayo man ay maililigaw tayo. So tayong lahat ay magpalakasan, hindi maghilahan pababa, bagkus ang bawat isa ay magpaalalahanan bilang magkakapatid kay Kristo. Amen. At nawa, etong pakiusap po na ko sa inyo. Ayan. So hindi lang bilang apostol, hindi lang bilang bilang mensahero din, ay ibaon po natin ito. Ibaon ninyo ang aral na ito
at itanim ito sa inyong puso at isipan upang di tayo matinag sa ating kalagayan sa pananampalataya. So bawat aral na naririnig po natin, itanim po ito natin sa ating isipan at puso. I want to share it to you na sinasabi ko sa inyo na nangaral ng Diyos Ina. Ito pala ay matagal na kung saan ay ito ay nagsimula sa malalaking congregation sa malalaking bansa din. Na kung saan ito ay, nung sinabi ng mga scholar na ito ay, they believe that Jesus was married. Married to Mary Magdalene. Doon po nagsimula yon na merong Diyos Ina. Diba na nakwento ko sa inyo noon nung nakaraan na merong nagpapahayag dito sa atin at ngayon ay nandito na. May na-encounter na naman ako ulit. Pwede ba sa'yo mag-share? Ano yan? Share ko lang sa iyo yung tunay na Diyos. Sino? Diyos Ina. Sige, sa'yo na lang. Hindi naman ganun. So, ano na lang tayo doon? So, sino nakapanood ng Da Vinci Code? Da Vinci Code. The Da Vinci Code. So, yung movie na yun, ako po, hindi ko pinanood yun personally. Kasi narinig ko na yung about that movie. Pero doon nga nakasaad yun, yung pagiging mag-asawa ni Jesus Christ to Mary Magdalene. Yung mga ganong movie, kapag hindi naman makakatulong sa akin, hindi ko pag-i-interesang manood dyan. Kasi, pwede natin i-wave yung ating faith, huwag na po natin gawin. Then, kung gusto naman natin, manood dyan, ito lang po ang paalala sa atin, na kapag magbabasa tayo o manonood tayo about heresy of the Bible stories, please ask the Lord for wisdom. Para hindi tayo manghina sa ating belief. There are a lot of Christians who rejected Jesus and become atheists. Ayan na. Kanina, nagmak ng God. Ito naman, mga Christian sila. At hindi lang sila basta Christian. Sila ay mga pastor, sila ay mga evangelists. Number 1, share ko lang sa inyo. Charles Templeton, siya ay isang, din siya ni Billy Graham. Kasama siya, evangelist din siya. Ni Billy Graham, nung kasagsagan, di ba, ni Billy Graham, kilala naman natin si Billy Graham. At nagsulat din siya ng book na Farewell to God. Bakit Farewell to God? Kasi from Christian to atheist na siya. Hindi na siya naniwala. Tinalikuran niya na ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas niya. Next, Losing Faith in Faith. Ito naman yung sinulat ni Dan Barker, na kung saan siya naman ay activist. Isa siyang musician na nag-serve siya sa evangelical church as preacher at composer siya for 19 years. So, Christian siya talaga, na matagal na siya Kristiyano. So, pero, ang nangyari, ganyan, bumaliktad pa rin siya. At yan nga, yung sinulat pa niya. Nagsulat pa siya ng book. Mga writer sila. Ito naman, Hope After Faith. So, yan naman yung sinulat niya. This is Jerry DeWitt. Siya naman ay American author siya na ay pastor, evangelical church, at naging atheist siya ng 2011. So, marami din siyang book na sinulat at nag-ano siya na kung saan ay, ayun nga, hindi na siya naniniwala sa kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Jesus. Why do I share this with you? Because I want you to know that even though we are established the truth, sabi nga, di ba, sa 2 Peter chapter 1 verse 12, na kung saan kailangan nating paalalahanan from time to time. Kung ang mga taong ito ay matagal na sa pananampalataya, mga pastor na, mga evangelist pa, ay nakatumalikod pa rin sila, ipanalangin natin sa ating sarili na huwag nating maranasan ang mga bagay na yan. Sabi nga sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22, sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumilala kay Kristo, meaning nakawala na tayo doon, na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maaakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay mas masahol pa sa dati. Nakakatakot, di ba? So, we have to test. Anong gagawin natin? We have to test. I-test natin. Sinangasabi nga dyan, to test them. But also, ito po yung tingnan natin test yourself. I-test din natin yung ating sarili. Kung gaano na ba tayo katatag.
And from time to time po, ginagawa din po namin yan sa aming sarili. And what we are going to do in these last days, sige po. Okay na po. I-share ko po yan sa GC. Kaya lang, kung wala po kayong PowerPoint na app, hindi niya rin po mabubuksan. Pero kung meron naman po, pwede niyong mabuksan. Share ko na lang po sa ano. Kung hindi naman, okay lang din. Making disciples, love, sharing care to anyone, do not condemn because anyone needs salvation like what Jesus did. Wants. Sorry. Stop wasting our time. Mailagay sana natin sa ating isipan na kung ano man ang mga gawain na pinagkakabalahan natin sa ngayon, see to it na lagi nating priority ang Panginoon. Even though in our work, at home, in our offices, in our workplace, remember always that the Lord has commanded us and do the will of the Lord. Isama natin sa ating panalangin, oras-oras ang kalakasan ng ating pananampalataya. Bakit po kailangan natin ipanalangin ang ating pananampalataya? Na huwag po tayo mag-fail. Kasi marami po tayong kinakaharap ng problema. Marami pong nagpapahina sa atin. Kaya ipanalangin po natin, Lord, palakasin niyo po ang aking pananampalataya. At Lord, ano po yung ipapagawa niyo sa akin sa araw na ito? At Lord, bigyan niyo po ako ng lakas upang masunod ko ang iyong kalooban. Ang lahat ng po ito ay panalangin natin upang tayo ay hindi matinag at bawat isa sa atin ay makaharap sa anak ng tao sa takdang panahon. Amen. Sabi nga sa Timoteo 6:14-15, sundin mong mabuti nang may katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Siya ay darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So siya ay darating sa takdang panahon. Pinapaalala sa atin ang sulat na ito ang kahalagahan ng mga huling araw dito sa daigdig. Kung paano tayo makapamuhay ng may katatagan sa kabila ng mga di magagandang mga pangyayari. At lalo na sa mga kalat na mga aral, hindi aware tayo po dyan. Ito nga ba ay totoo? Ngunit kung paano ba natin malalaman ang lahat ng ito kung hindi natin binabasa at pinagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon. One is specific claim because false prophet, ayan, hindi yan nawawala yung mga false prophet na yan sa atin. So how should Christian live right now? Peter reminds us the judgment will come eventually. The day of the Lord will come. Unexpectedly, Christ will return. And then the heavens and elements will burn. The earth and everything in it will be laid bare. Everything will be destroyed. Kagaya niyan. And no one escaped. No one escaped. Nakaligtas na siya. Hinahabol siya. At ang ating application po ay instead of indulging in sin without fear of consequence, as the false teacher suggests, we should live as people looking forward to the new heaven and new earth. Keep working to set aside our sin and to live in peace with God. We must keep working to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. So lagi natin isipin kung paano natin mapapaluguran ang Panginoon, makapamuhay tayo ng mapayapa, at hindi natin darasin yung consequences. Kami nga pong mag-asawa talagang nakakatakot po yung consequences. Nakita naman po natin yung nangyari sa LA. Diba? May consequences talaga. Good or bad, may consequences yan. Kaya kami lagi panalangin namin, Lord, kung ano yung will mo, yun na lang po. Kasi yung will natin, minsan, mabuti naman para sa atin. Pero hindi naman yun naka-align sa kalooban ng Panginoon. Hindi ba rin po yun? So, live a holy life and godly life. Ito po yung ating gagawin. So, sabi nga dyan, di ba? 2 Peter pa rin, at chapter 3. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Ito po lang yung gagawin natin para malabanan natin ang kasamaan.
at ang temptation. Basahin niyo rin po ang 1 Thessalonians o Thessalonica chapter 5. Naka-align po yan dito sa lesson natin. Andun po lahat yan. 1 Thessalonica chapter 5. Na kung saan ipaalala sa atin ng Panginoon, paano ba dumating ang Panginoon. Kailangan alam po natin yan. Hindi po dapat tayong makinig sa mga false teacher, false teaching, false doctrine. Ang dami ngayon, lalo na sa online. Totoo lang. So, may time pa ba tayo for 5 minutes? Amen. Okay, sige. Group discussion po tayo na kung saan ang sasagutin po natin. 5 minutes lang, okay na yun. Ay, bilang isang Kristiyano, paano mo paghahanda ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus at makaharap sa Kanya? And then pray for one another. So, babae sa babae, and then women and men group. Okay po? 5 minutes lang po tayo. O, pwede naman mag-exceed 7 minutes. Malapit lang naman kami. Okay lang po yun. Sige po, yung mga babae, sa mga babae din po. Pinangungunahan po ni Sister Susan. At si Pastor, ano po? Dito po kayo sa harap. Dito ka. Mga lalaki. Sama-sama po kayo dito na lang. Kila Pastor Alex. Ito, Pastor Puboy. Yan. Dito tayo. So, isang tanong lang naman yan, paano ba tayo, o bilang isang Kristiyano, paghahandaan ng muling pagbabalik ng Panginoon at makaharap tayo sa Kanya. Parang si Brother Ray, parang nakahanda na. Hindi nga ako sinama sa bali. Nakapagpunin lang ako natin. Yun. Kinanggal ako. Tinanggal. Okay lang yun. Ang maghahanda nyo? Naging ng Panginoon. Yes, sir. Ako na Bilang isang Kristiyano, paano mo pahandaan ang muling pagbabalik ng Panginoon at makaharap great one. namatay yung So, pray mo na. Pray mo na. Ano? Sorry. Paano pagkakanda mo sa pagbabalin? hindi masig. Uy. Amen. Maraming salamat sa bawat isa narito. Tunay nga po buwan ko kami kung paano kami nang mananatili kami ng pag-ibig, panambahan sa iyo at ang pagdakilat sa iyo, Lord, ng aming buhay. At sa iyo namin, Lord, sinurrender ang kalubuhan, ang kaalaman, Panginoon, ang aming spirito, to give glory to your name alone. Ito po sa panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Hinihintay ko na rin pagbabalik niya. Habang ako ay nandito sa lupa, Okay, tayo. Ano, aalay na. isa-isa. Maglakad ko sa ano. Ano, pinapailangan kasi Hindi mo yung pagkarating ng Panginoon. Dapat yung pumapalpak tayo ako sa sarili yung na nakikita nakilala natin siya. Ang alam mo, Pag-uwi natin, Lord, nakikita niya bigyan sa buhay ko. So, Kung baga talaga susundan natin siya, mahirap para sa atin, pero kung hihingi tayo ng kailangan lakad ko na lang ng sabi ng power dito. hindi niya hindi ko Lumalakad ako na mababago at doon sa pagbabago tuloy ko lang yung gawain. mauunti-unti mabago yung sarili dahil Tuloy ko. ninais ng Yan ang Panginoon aking makasunod tayo sa paghahanda sa pagbabalik. Ikaw, Brother Dennis, ano mo paghandaan ng pagbabalik? Kailangan gandaan natin ang pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Panginoon sa Biblia. Yan talaga. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako'y nakakilala sa edad na 19 years old dahil sa problema ko sa aking asawa. Gawain, Panginoon, sa bintang. Pero alam nyo, maraming sakripisyo talaga ang nangyari sa akin dahil nandyan na yung kasi nasubok siya ng babae.
time kasi hindi naman kami kasagay. Wala naman kami pagkakilala sa Panginoon. Yun ang naging sabi na makakilala ako sa Panginoon dahil sa problema ko yun. Dahil siya mismo nagsabi, yung iwan yung, kasi nasa Saudi siya eh. Saudi, yung mga nurses doon talagang bumibigay. Talagang bumibigay. Kaya ang hirap talaga. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa biyaya ng pag-ibig ko sa Diyos. Kasi ako naninindigan talaga sa Panginoon eh. Alam niyo ba na sinasabi niya sa akin nang umuwi siya, ano ba naman yung sinisimbahan mo? Sabi niya gano'n, wala daw ributo, wala daw gano'n. Sabi ko gano'n, ano yan, salita ng Diyos, ano yun? Parang hindi niya naiintindihan. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon ako ng buhay. Nagkaroon ako ng kalakasan. Dahil may time na dahil sa totoo lang. At ilang beses na rin po ako halos nasasagot na po yung gilid ko ng sasakyan, ng taxi, ng kotse, ilang beses na. At nagkaroon ako ng talagang sa sobrang kasi ito laging may mga sa akin, hindi ko alam Paano paghahandaan? Pinapadala niyo yung kanta-kanta nila. Kasi, ganyan-ganyan. pag sinabi mong maghahanda, Masakit para sa akin. makakalimutan. Kaya may time talaga na Eh, gusto ko gagawin mo. tumalon doon sa Ano, naisang mo sa araw-araw Quiapo Church yan. Pero alam nyo, may babaeng lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Miss, sa gagawin mo. Miss, bakit ka nakatingin sa ano? Anong Pag babala sa Sabi ko, gusto ko ng mata mo sa umaga, Bakit? Bakit? Sabi ko, kaya kinig ka na. problema ko yung asawa ko. Kasi wala pa akong Kristo eh. Wala pa akong Ginagawa din Kristo. sa prayer. Sabi niya ba, alam mo, mahal ka ni Jesus. Ayun. Sabi ko, Basta mo simba lang nga ka. ako dyan eh, sa Isa Nazareno. sa Lumuluhod nga ako eh. hihingi ng ano. Sabi ko, Insight sa Biyernes, insight ano, sa kabila. Lune, ay Hindi ka na, Martes ano, sa St. Hindi mo kakaligtaan Anthony, yun. Merkules sa At Baclaran, ano mo na yung ang Panginoon Webes natin sa yung St. Panginoon, Jude, di ba? Friday sa Sa gabi naman, sa gabi. Tapos Sabado, Lourdes. Pasok ulit yung salita. Walang nangyari sa buhay ko. Talaga Tapos, nandun pa rin pag-alis yung ka, sobrang malala. kabigatan. At nang sabi sa akin ng Lifestyle natin naman. ang ginawa ko, Alis ka man. sabi sa akin ng doktor, sabi niya, alam mo, mag-aral ka o gumawa ka ng Tapos way pag na pumunta ka na doon sa mawala sa pinag- isip mo yung problema mo. Pinupuntahan mo. Ginawa ko, nag-aaral Pag ako hanap ka ng sa taong ano, ngingitian mo. bukid. Ano Tapos, ko? maski nag-aaral akong cooking, lagi akong tulala. Lagi akong tulala. Tapos sabi sa akin ng kaklase ko, Pag sabi yun niya, alam ay mo, ngingiti napapansin at ko, laging ipag-usap sa'yo. tumutulong Eh, sino doon. salita ng Diyos? Sabi Di niya, ba? laging tumutulong doon. Tsaka lagi kang tulala. Sabi niya, bakit? Ano Yun ang, problema mo? yun ang Sabi ko kasi lifestyle. asawa ko ang babae. Tapos lagi niya sinasabi sa akin, Basta pag "Huwag hindi na mo kami mag-iina." Kasi tatlo anak ko eh. Tawag doon. Tapos sabi ko hindi ko makayanan. Kasi wala akong Kristo eh. Tapos sabi At niya, pattern alam of mo, behavior. umatin Kasi ka. yun yung pattern mo. Kaya sabi ng TV Ano? Oo, Hindi kayo magtataka. sunduin mo ako. Aasin tayo ng gawain ng Panginoon. Bakit gawain mo? Nagsisimba naman ako eh. Isang na ako ng kasal, wala ako na hindi yun. Salita ng Diyos ang pakikinggan natin. Sige, sige. Alam niyo, nung time na yun na tumating ako doon, ang unang teaching na narinig ko tungkol sa idolatry, huwag daw sasamba sa Diyos. Sa nagalit ako. Sabi ko, bakit gano'n? Eh, ako nagsisimba ako eh, sa Nazareno, sa Lobis, ganyan. Tsaka pahid ako ng pahid ako gano'n, sabi ko gano'n. Sabi niya, alam mo ba, pinabasa niya sa akin Exodus 20, sabi gano'n, huwag na huwag ka sasamba sa Diyos Diyosan, sapagkat ito ay napakalaking kasalanan sa Diyos. At ang Diyos ay silosong Diyos. Kasi pag sumasamba tayo sa Diyos Diyosan, ang Diyos pala ay naglulugod, ang Diyos pala ay nagsiselfon. Kaya nang nangyari yun, masyado ako naging nakatanong ako, ito bakit yun? Hanggang sa mati na akong pag-aaral ng salita ng Diyos, mati na ako ng hanggang sa
nakakayanan ko na kahit ganun yung asawa ko ng bababae, parang nakakaya ko na dahil may Jesus ako. Sabi ko, alam ko, Panginoon, gagawa ka ng paraan para mabago siya. Alam niyo nang umuwi po siya dito, ganito ha, may atasi case. Nandun po yung pera, tas yung mga passport nila ng nurse. Kinakasama nila yung nurse. Pati yung application na pagdating sila sa isang hospital na siya ay nurse at ito naman ay electrical engineer doon sa Hindi mo kaya mabibigla. hospital ngayon. Kasi namumuhay tayo sa Tapos liwa. sabi niya sa akin, Sabi naman sabi ni niya Papi, ganito, sabi niya, Susan, pag nagkasunod, yung atasigis na ito, Meron tayo bubuhatin mo. laging giting Bubuhatin mo. sa Panginoon. Sabi ko, ganon. Hindi nga, Marami tayo. Tapos nung sabi niya, alam mo, tatapusin ko lang yung kontrata Heavenly ko. Father, ganun yung Ano na lang, 8 buwan na lang. 8 buwan na lang eh. Tuloy Sabi kami ko, humingi sige. ng tulong Tapos po, God. uuwi na ako dito. Pagbabalik ng Diyos sa Tapos inyo. nung Yes. umalis na siya, Kayo yung nakakaalam. nagtataka ako. Sabi Pero ko, ito yung nakatakda na Kristiyano na ako noon eh. Tulungan niyo po Nag-pray kami na ako. Talagang at wala ang kami sa kiniklaim ko pagbilang. lagi nun, Jeremiah 32 Tulungan niyo po verse kami 3. lagi. Sabi niya, call to you and I will answer you. Kaya God, tulungan niyo po kami na- And I will show you the great things that you wish Magiging not. bago na beses Nasabi ko, namin, Panginoon, Panginoon, bakit ganyan. ganun yung asawa Basta ko? ang Bible. Sabi niya, Saan pag natin po nagkasunod, kami? dadalhin ko God, yung ang atasigis. kagawain ng Email number. Panginoon. At, Alam niyo, mag-iingat kayo sa araw-araw, paggawa ng 1, 2, kasalanan. 3, 4, 5. Dahil alam namin, 1, 2, sa pagbabalik mo, 5. ay 1, 2, 3, kukunin mo po yung Kasi gusto ko mga malaman yung laman eh. Bakit sinabi niya na, bakit yung Lord, sinabi help na me, Lord. pinagdadali Hindi ko namin na kaya. kasunod? Alam Bakit ko, hindi Lord, sinabi, sa oh, prayer, umalis ka, meron nagpila ganitong ng mga gawain. anak mo ay, pati ang Ah, COVID. mali namin, hindi namin alam. Hindi, Baka dito mapasok sa sa fracture, grade. tama kami. Kaya lang, ganun ako araw-araw na Nalagay sa gano'n. pangalan ni Jesus. Napapagod. Amen. Pero nung nila yan, sabi ko, Saan ba babaga? Saan bang clouds na makikita ang Panginoon sa lugar? Hindi nga namin alam Alam kung niyo na, sa Israel ba yan. alam niyo kung ano naman pera. Makikita pa rin natin. Papunta ng office. Makikita natin. Dahil rapture na tayo. Kasi rapture. Kasi Alam niyo, Anong oras kung dahil na itong Hindi lugar naman. ay bakante. Makakasaksi mo lahat na pati nga yung nag-pierce ang Tapos kanyang talagang nag-whisper sa akin yung Panginoon. Hindi. Walang oras, walang Wala, araw. pakinggan. Ang palagay natin na Panginoon, madaling araw sa kanila. Mga sabi niya, gusto. sino susundin? Diba pag nanalangin si Christ, diba? Alam niyo, Stress, diba? parang nalalagay sa Anong isip dito? mo. Ganon. Eh, tama, sa totoo lang, meron pang talo na. Ano na, Kung alas diba? 3 doon, sa akin alas 8. Kaya ang ginawa ko, sinunod ko talaga yung Panginoon, Kaya pinagawa ko. kung nag-grab you, Unang-una, Pero ito yun nga, ay the day of the Lord is like tindahan na, tindahan na para pag nung panahon niya tapos gawa. alam niyo po yung Kung saan kapatero, Sayahan, ano, lagi nagsusobra yung nag-asawan. yung halo na. Karaniwan, Sabi niya, ginagawa ang "Ma'am, paglalasing. gawin na natin sa ito. Kakasayahan ay sila Noah, galit sa akin. Tapos ang sa sa gabi Tumawag sila, na naman. sa gabi, Sabi niya, ma'am, gawin niyo gabi nila ginagawa yung masahe. Promise, ma'am. kung buong mundo yun, din Bubungan na sa lang namin Pilipinas sabi niya. na Sabi ko, kinakabahan ako. Pero, Wala pa yung Philippines. Wala pa yung Philippines na rin. Wala pang tao alam doon. niyo, yung parang may isip-isip na ano. Pero pag nag-grab you talaga, Hanggang siya naging Siyempre, ko. tayo Basta dito, pumuwi siya, although sa galit, clouds, galit siya. kung sa Kasi clouds, pamasahin mababa niyo ang yung dalawa yun. Papunta lang Saksi sa sila. Buti na Eh, yun. siyempre, Oo. Galit pa. siyempre sa Jerusalem yun. Hindi galit na Hindi galit tayo sa akin. mapapagod. Talagang hindi nga ako. Eh, siyempre, Kristiyano. Tapos, anong pakailan mo siya? anong oras? Eh, may Jesus sa akin. Oras ng- Bakit oras ko alam ng sa Jerusalem. sarili ko, may Jesus ka sa Ah, sana. Gumagano ko sa pinaka-basihan. asawa lang yan. Kung sakaling Hindi nga, hindi ka magpapakita ba ang mamahal. Panginoon sa Mahal ka yun, hindi ka ang mahal. tanghali? Parang alam mo yung Siyempre, kinukomfort lahat. mo yung sarili mo Makalat. para wag ka Guys, sa bungkot, sa sakta. gising lahat.
Alam niyo, dumating din sa punto na Hindi rin nanda sila kahit kumawala kasi kasi umatin ako eh. Eh, yung fellowship noon, Sabi ko nga, pag may gabi na kami nakakawin, hindi kasi ba nilala? Tapos ito, ginagawa nito, umaatin. Kita mo sa mall, mga nakatayo, Tapos, puro cellphone tayo, ako. ano, Palagay ko, paggabi, maalis lahat tayo, sa ilang babae. tao. Kasi nandito na Pero, babae. Pero, nang time na sabi ko, Alam ko. di ba? parang Dapat hindi na ang bago nakakatuwa. eh. Ang mga Makikita. talaga niya ako binababoy. Yung Pumunta doon, Ibig sabihin, uuwi, minsan gagamitin gagamitin ng media pala yun. May media eh. May media eh. Kaya na kung hindi siya ng gabi na yun, sabi ko, ano na, magsama na lang kayo. Pumapayag na. Pumapayag na. Kasi mababoy kayo, masama kayo sa May media. baboy. Tapos yung gano'n, kasi mga basta ko Sabihin natin yun, no? Bilang isang Hila tayo. Kristiyano, paano pumahan? Hindi, pasensya na. Pagbabalik ng Panginoon. Pray ka na. Ayun. So, ang gagawin lang natin is tanggapin natin. Pinag-twinkling of Para manatili natin talaga. i-acknowledge na nandiyan Saka ako tingin ko gagamitin ng At lagi media tayong para humingi ng makalat tawad ang sa mundo. Panginoon. Dahil lagi tayong nagkakasala dahil nandito pa tayo sa lupa. Pero di ba kung sino prinsipe dito sa lupa? Si Satanas. Kaya, pinagdog na natin ang Panginoon bilang Yung mga naglalit siniperate na niya tayo. So, iba na tayo sa sanglibutan. ay mga pamilya ng Kristiyano. Ayun. So, ang pagbabalik ng Panginoon Ano na Jesus yun, Christ tatatakan na yun. at makaharap 3.5 years, medyo ay okay pa eh. dapat tayo ay Pagdating ng pasakot ano na na, sa ating Panginoon. Pwede na nga eh, di ba? So, mga magulang nyo, kapatid nyo, anak nyo, lahat, Kunyari, sikapin nyo, tayo na. magkaroon sila ng relasyon. Ano na? So, yun ang gagawin natin. At huwag natin hayaan na darating na ang Panginoon na wala pa tayo sa Kung bahay mo, present siya. So, yun yung ginagawa Pwede sa tagulin mo. yung lagi nating Pero, i-acknowledge na ako tingin ko, sige, manalangin tayo. Amang banal sa langit. Saan naman po yung purification? May Christian po. Tipon-tipon namin, Lord, na Mga hindi sila lang po yung mga alam behind the Amen. post. ako tingin ko kaya may nakilala at tayo. ready kami anytime, ano Detect man ang lahat ang mangyari, ano man detect. ang oras na yung pagdating ay nakaready na kami, Panginoon. Kasi kaanin ko na namin, Panginoon. Ikaw po ang aming amang nasa langit na sa iyo lamang kami napunta. Maraming Yes, salamat. Lord. God be the glory in Jesus' name. Amen. Jesus. Pabalik na po. Salamat po ng marami sa ano. Ibigay ko lang po ito sa inyong mensahe ng John 15. Ang message po ng John 15 para po sa ating lahat ito, ng mga Kristiyano. Sabi ng Panginoon dito, I am the true vine and my Father is the gardener. He casts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes so that it will be more fruitful. Sabi sa verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. So, ibig sabihin, tayo yun, ng mga Kristiyano. Tinutukoy dito. Ang sabi ng Panginoon dito, remain in me is as I also remain in you, no branch can bear fruit by itself. It must remain in vine, neither you can bear fruit unless you remain in me. At sabi ng Panginoon sa verse 16, you did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. So mga kapatid, ito po yung pinagagawa ng Panginoon sa atin habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagdating. To bear much fruit. Amen. Hindi po ito tayo ay iniligtas ng Panginoon, hindi po dahil tayo ay ligtas na, wala po tayong gagawin. So ang bilin sa atin ng Panginoon, sumunod sa kanyang kalooban and to bear much fruit. Fruit that will last. Ibig sabihin, yung makakaano din ng buhay na walang hanggan. So yun, maliwanag po dapat sa atin yun. Amen. Na hindi lang po tayo basta ligtas na, kundi may pinagagawa po ang Panginoon, may reason kung bakit po tayo nandirito. Example na po si John the Baptist. Nang natapos yung kanyang purpose, wala na rin siya. Tama po?
So tayo habang nandito pa po sa daigdig nito, may purpose po tayo to bear much fruit. Okay po? Ngayon po, ang ating batian ngayon ay Maranatha. What is Maranatha? The Lord is coming. So yan ang pinakamagandang batian ngayon. Pag binati mo ang kapatid mo, Maranatha. The Lord is coming. Ibig sabihin, the Lord is coming. So I inviting you to join us in the morning, 5 a.m. Don't watch. Kung sino po ang free ng 5 a.m. Kahit po makinig lang kayo, wala pong problema. Hindi na kayo magbigay ng insight. Prayers. Makinig, sama-samang pag-pray, at magbulay-bulay po ng salita ng Panginoon. Napakaganda po mag-join sa umagang ito ng pagbubulay-bulay po. So nasa ano po yan? Magsabi lang po kayo kay Pastor Alex at join po kayo sa GC. 5 a.m. po, mag-start yan. So, sa ano po yan? Sa Messenger video call. So, kung gusto nyo pong mag-attend, sabihin nyo po kay Pastor para may add po kayo. Balik mo sa Maranatha. Okay, balik. Okay. Oo, Maranatha. Oh, the Lord is coming. So, pag sinabi, karap mo yung kapatid mo, Maranatha. My sister. Maranatha. The Lord is coming. Maranatha. Okay, yan. Okay na po tayo dyan. Nasa na ba ako? Okay po. Sige po. Tayo na po tayo para sa ating panalangin at pagpapasalamat po sa ating Panginoon. To God be all the glory. Father God in heaven, we thank you. Thank you for this day, Lord. Thank you for your goodness to us, Lord. Pag-alabin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, upang ang natutunan namin, Panginoon, ay maisagawa namin ito. Habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating, patatagin mo po kami sa aming pananampalataya. At itulot po ninyo, Panginoon, na masunod namin ang iyong kalooban. Hindi po kami mawalay sa iyong salita, Panginoon. At Lord, sabi niyo nga po sa iyong salita, you bear much fruit, Lord. Tulungan niyo po kami na mas marami pang kaluluwa ang madala sa iyo, Panginoon. Sapagkat yun po ang iyong ibig, Panginoon. Dahil ang sabi mo, Panginoon, ang lahat ay gusto niyong maligtas, ayaw mong may mapahama. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging parte kami nito, Panginoon, habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating. Idako niyo po kami sa bawat tahanan, bawat tao, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan. At ikaw po ang sumama sa amin, Panginoon. Gamitin mo po ang aming mga bibig, ang aming katauhan, Panginoon. At huwag mo po kaming hayaang manghina sa aming mga pagkabagabag, kasakitan, Panginoon. Bagkos ang kami ay magkaroon ng kalakasan because you are our strength, Lord. Maging ang aming mga bibig, Panginoon, ikaw po ang mangusap, Panginoon, na huwag kaming maumit, Panginoon, sa mga makakaharap namin. Kakilala man namin ito o hindi, Panginoon, sapagkat ang lahat ng tao, Panginoon, ay ibig mo, ay makasama mo sa kaluwalhatian. Kasama na po dyan ang aming mahal sa buhay. Kaya po kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Baunin namin sa aming mga puso at itanim ito sa aming mga isipan ang salita mo na araw-araw naming naririnig, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Yes, Lord. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo ang kapurihan at dakilang Diyos na banal at aming iisang Diyos na may likha ng langit at lupa. Dalangin po namin ang lahat ng ito in the mighty name, precious name of your Son and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.